May 4, taong 2000, gumulat sa buong mundo ang isang virus outbreak na ginawa ng isang Pinoy na talaga namang pumerwisyo at nagdulot ng tinatayang $15 billion na halaga ng pinsala. Ang virus na ito ay tinawag na I Love You virus o love bugworm na umatake sa milyong-milyong computers sa buong mundo. Sa hindi inaasahang pangyayari, kumalat ang naturang computer virus na kahit ang Pentagon, CIA, mga federal government agencies sa Amerika, maging ang British Parliament at ang iba pang mga malalaking kumpanya sa mundo ay apektado. Ang mga kumpanya at mga ahensya na itinuturing bilang most secured agency sa buong mundo ay napilitang mag-shutdown ng kanilang computer systems upang maiwasan ang pagpasok ng mapaminsalang love bug. Dahil sa pinsalang idinulot nito sa buong mundo, kaagad na ikinasa ng mga intelligence group galing sa iba't ibang mga bansa ang pagtuntun sa pinagmulan ng nasabing virus. Bagay na ikinagulat ng marami ng matuklasan nila na ito ay nag-originate sa Pilipinas. Napagalamang gawa ito ng isang 24-year-old na IT student ng AMA Computer College na si Unel de Guzman. Paano nga ba umabot sa puntong nagkaroon ng computer virus outbreak at umabot maging sa prestiyosong mga ahensya sa mundo? Nasaan na nga ba ang tinaguriang legendary at notorious na hacker ng Pilipinas na siyang utak ng I Love You virus na si Unel de Guzman? Ako po si Roy Z and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo mga ganitong uri ng videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga susunod na upload. Bago natin talakayin ang mapaminsalang computer virus, atin munang kilalanin kung sino nga ba itong si Unel de Guzman na siyang utak ng love bugworm na ito. Si Unel de Guzman ay tubong Maynila at ipinanganak noong April 4, 1977. Bunso sa 4 na magkakapatid at siya lamang ang nag-iisang lalaki sa kanila. Sa murang edad ay nahumaling na siya sa paglalaro ng mga computer games na pagmamay-ari ng kanyang nakatatandang kapatid. Dahil sa kanyang interes sa larangan ng teknolohiya, dito na niya unti-unting pinag-aralan kung paano nga ba gumagana ang isang computer. Sa pagpasok niya sa kolehiyo, kumuha siya ng kursong programming sa AMA Computer College. Dahil dito, mas lumawak ang kanyang kaalaman sa paggawa ng computer programs at mas napadalas din ang kanyang pagtambay sa mga internet cafe upang magmasid sa mga kasamahan niyang mga programmers at maging mga technicians. Noong mga panahon ngayon, limitado pa lamang ang may access sa internet sa Pilipinas. Kahit si Unel ay walang sariling internet connection. Dahil galing sa mahirap na pamilya, hindi nila kayang magbayad ng dial-up internet access na available sa bansa. Sinimulan niyang bumuo ng isang computer program na kayang ma-hack ang mga personal information o data privacy mula sa ibang mga computers. Naging pangunahing pakay niya ang pagkuha ng mga internet password upang magkaroon siya ng libreng internet connection. Naging matagumpay ang planong ito ni Unel, kaya naman naisipan niyang ibahagi ang kaalamang ito sa mga katulad niyang walang kakayanang magbayad ng internet. Naniniwala si de Guzman na ang internet ay isang human rights, kaya naman gumawa siya ng thesis proposal ng pagdevelop ng isang Trojan program para nakawin ang mga internet login details. Ayon kay Unel, gamit ang program na ito, kayang maka-access sa internet ng kahit sino dahil mas magiging affordable ang internet connection at hindi naman daw maaapektuhan ang matatargetin ng program na ito. Agad na ni-reject ng eskwelahan ang kanyang proposal hinggil sa Trojan password stealer dahil ito ay illegal at hindi umano sila nagpuproduce ng mga magnanakaw sa AMA College. Dismayado si Unel at pinaniniwalaan niyang sarado ang isipan ng kanyang mga professor. Dahil dito ay nag-drop out siya sa college at dito na nga niya sinimulan ang pagdevelop ng computer virus. Ika-4 ng Mayo, taong 2000, isang mapaminsalang computer virus ang kumalat sa buong mundo na tinatawag na I Love You virus o love bug na siyang puminsala hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa iba't ibang bansa sa ating mundo. Ang orihinal na design ni Unel ay gumagana lamang noon sa Maynila,
Pero out of curiosity, sinubukan niyang alisin ang geographic restriction ng virus na naging simula ng pagkalat nito sa iba't ibang panig ng mundo. Pinakailaman di umano ng isa sa mga katrabaho ni Unel ang kanyang email, kung saan sa inbox nito ay mayroong email na may title na Love Letter for You. Pero nang buksan ito ng kanyang katrabaho, hindi ito aware na dito pala naka-attach ang nasabing computer bug na naging simula ng mabilis nitong pagkalat. Hindi nagtagal, nagdulot na nga ang computer virus na ito ng pinsala sa lahat ng kanilang computer sa kanilang opisina. Nag-originate ito sa Pandacan, Maynila at unang nakalabas sa bansa patungo sa Hong Kong hanggang sa makarating na nga ito sa Europe at kalaunan ay sa Estados Unidos. Dahil sa sobrang bilis ng pagkalat ng tinaguriang I Love You virus, napilitang mag-shutdown ng kanilang mga email servers maging ang federal government agencies ng United States na itinuturing na pinaka-secured facilities sa buong mundo. Apektado sa love bug na ito ang Pentagon, Central Intelligence Agency o CIA, US Department of Defense, maging ang British Parliament at marami pang iba. Dahil sa laki ng halaga ng damage na idinulot nito sa buong mundo na tinatayang aabot sa 5.5 hanggang 8.7 billion dollars at ang halaga naman na aabot sa 10 to 15 billion dollars para lamang alisin ito. Kagad na inimbestigahan ng maraming mga computer experts ang nasabing virus upang itrace kung saan ito nagmula. Sa loob lamang ng 10 araw, tinatayang 15 million ang reported na apektado ng nasabing love bug. Ito rin ang may tuturing na most destructive computer-related disaster noong early 2000. Sa kanilang investigasyon, lumabas na ang source code na ginamit sa naturang virus ay ang mga pinagsama-samang malicious software lamang na karaniwang makukuha sa internet. Early 2000, kontrolado pa ng Windows ang halos 90% ng kabuuang computer sa mga panahong ito, kung saan Windows 95 at Windows 2000 ang mga pinakabagong operating system. Dahil sa deceptive method na ginamit sa virus na ito, madali itong na-distribute gamit ang malicious email attachment na may subject na I love you at may mensahe na kindly check the attached love letter from me. Sa oras na buksan ng nasabing attachment, dito nakakalat ang virus sa computer system. Dahil sa pag-aakala ng mga mabibiktima na ito ay totoong love letter, marami ang naingganyong buksan ito, kaya naman malaki naging papel nito sa mabilisang pagkalat ng nasabing virus. Sa oras na buksan ng biktima ang attachment, dito na magsisimulang may download ang virus at hindi na makokontrol ng biktima ang kanyang computer. Kaagad ikinasa ng Federal Bureau of Investigation o FBI ng Amerika ang pagtugi sa mga salarin ng naturang computer worm. Napag-alaman na sa Pilipinas ito nagmula dahil nakasulat sa mismong email ang Manila, Philippines at ang mga katagang I hate to go to school. Dahil sa mga nakuhang impormasyon, kagad na nagtungo ang FBI authorities sa Pilipinas at humingi ng tulong sa Philippine authorities upang matunton ang kinaroroonan ng mga salarin. May 5, 2000, naging target ng isang criminal investigation ng FBI at NBI si Unel de Guzman at isa pang Pilipinong programmer na si Rionel Ramones. Sinubukan pang itago ni Unel ang mga ebidensya sa pamamagitan ng pag-aalis ng kanyang computer mula sa kanyang apartment, pero aksidenteng naiwan niya ang floppy disk na siya mismong naglalaman ng worm at maging ng impormasyon na magdidiin sa kanya at sa kanyang kasamahan. Napag-alaman ang ginamit na internet service provider ay ang Sky Internet na nooy ISP ng Pilipinas. Talaga namang umani ng pambabatikos mula sa iba't ibang mga bansa ang internet service provider na ito dahil di umano sa kapabayaan ng naturang kumpanya. Sa pagtutulungan ng iba't ibang mga ahensya at dahil sa isinagawang surveillance and investigation ni Darwin Bawos Santa ng Sky Internet, nagawang matrace ng NBI ang isang numero na kakabit ng Ramones Apartment sa Maynila. Agad na inaresto ng sanib puwersang operasyon ng FBI at NBI sina Unel de Guzman at Rionel Ramones.
Sa naturang press con, matapos ang pagkakaaresto sa dalawa, iniharap ng NBI yung mga impormasyon na kanilang nakalap galing mismo sa AMA Computer College kung saan nag-aral si De Guzman. Napag-alaman na ang naturang rejected thesis ni Onel ay kaparehong program sa naturang I Love You virus. Noong mga panahong ito, hindi alam ng NBI kung ano ang ikakaso sa dalawa dahil wala namang batas sa Pilipinas laban sa paggawa ng mga malware, kaya namang kalaunan ay pinakawalan din si Ramones at De Guzman. Dito na nga nagpasa ng batas ang Philippine Congress ng Republic Act 8792 o e-commerce law noong July 2000. Sa nakalipas na 20 taon, walang nakakaalam kung nasaan si Onel De Guzman. Nagkaroon ng mga usap-usapan na maaaring nag-migrate na siya sa Germany o sa Austria o sa US. Mayroon ding mga claim na nirecruit siya ng Microsoft matapos ang naganap na outbreak. Hanggang sa noong May 2020, inireveal ng investigative journalist ng BBC na si Geoff White na natagpuan niya si Onel na nagtatrabaho sa kanyang maliit na cellphone repair shop sa Maynila habang nagsasagawa siya ng research sa kanyang cybercrime book na crime.com. Dito ay inamin mismo ni Onel De Guzman na ginawa at pinakalat niya ang I Love You virus, pero ang intensyon lang talaga niya ay ang kunin ng mga password ng mga internet access dahil hindi niya nga kayang magbayad ng mga panahong ito para sa internet connection. Kinumpirma din niya na solo lamang niya itong ginawa. Wala raw siyang intensyon na pakalatin ito sa buong mundo at pinagsisisihan daw niya ang nangyari. Maging siya ay nagulat nga rin daw nang bigla itong nagkaroon ng outbreak at nakaabot pa sa mismong Estados Unidos. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhin mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang